Eto hong pagkapanalo ni Digong dahil 16 million Filipinos ang bumoto ho dyan. At iyan ho, hindi pa nakakaupo yung tao. Hayaan ho natin si Digong ngumakngak at ngumakngak. Hayaan ho na siyang dumaldal ng dumandal. Hayaan ho sa atin siyang dadakdak ng dadakdak kasi hindi pa ho siya Pangulo. Siya ho'y hinalal ng mga Pilipino para magkaroon ng sinasabing pagbabago. Isentro ho natin yung ating mga mata. Doon ho sa mga bagay na dapat ho bantayan ho itong gobyerno ho na parating that dumating na ho tiempo na lang. Sa katapusan ho, sinasabi ho na ang gobyerno ho natin is in the business of delivering and executing the change needed in this country. So, yun ho ang trabaho They are in the business of delivering and executing the change needed in this country. They are not in the business of explaining and talking what they're gonna do. Kinakailangan may satuparan ho yan. Maimplementa na mga hong magpapatupad ho niyan ang gobyerno ni Duterte sa pagbabago na kinakailangan ho nating bansa. Hindi ho yung trabaho ng media, ito ho trabaho ng gobyerno rin. Hindi trabaho ng gobyerno na magsalita at magpaliwanag sa lahat ng panahon. The more talks, the more mistake, the more explanation, the more it's taken out of context. Kung ano hong gustong gawin ng gobyerno, hayaan ho natin ang gobyerno ni Duterte na isa katuparan kung paano executing them and delivering them, not on explaining them. Ang gusto ho kasi ng mga media, kasamahan ho namin sa industriya, magpaliwanag ka. Sa tuwing magsasalita yung tao, nagmura, mamamatay, papatayin, yun ang ginagawang balita. Tabloidization na ho yan, tabloidization. There's nothing wrong with being tabloid. If that's what you want to go ahead. The point that we're saying dito mga bossing, ako ho'y naniniwala, this government must be in the business of executing and delivering the change needed as anticipated by the 16 million Filipinos and everybody else sa bansa ho natin. The change needed, ang pagbabagong kinakailangan. Hindi ho yung parang ang trabaho ng gobyerno, paliwanag ng paliwanag. Tingnan niyo lang ho to si Digong. Si President Duterte incoming. Don't you think that he loves the media? I mean, this guy can be doing a monologue, 2 hours, 3 hours, talk and talk and talk. Kasi kung ayaw niya ho sa media, matagal na ho siya. Problema ho kasi sa mga nasa media ho natin, iba sa inyo. Akala nitong si Digong, okay na. Nakakahalubiro kayo, nakakabiruan pa kayo. Isang sasakyan lang pa ang sinakyan niyo, patungo roon sa kung saan. Pagkatapos, dumating ang sitwasyon, magkakapikunan, all of a sudden, prim and proper. It's like this stimulus and response. Kung ayaw niyo ho na maging malapit doon sa sinasabing kay Digong for the sake of wanting to get a story, stay away. Stay from the distance and ask the question as prim and proper as you are. Do not get yourself in the name of scoop na nirepresentan nyo yung mga network ninyong malalaki. Kaya kita nyo, malaking kapalpakan, malaki tuloy ang sabit ng iba. Sama-sama na, dami-dami na. Damay-damay. Kung ayaw nyo ho na makahalubilo at mabiro kayo, kasi parang ang dating, nakasama naman pala kayo. Nakipagbiruan naman pala kayo. Isang sasakyan lang pinagsakyan nyo. Pagkatapos dumating doon, naging issue lang ho yung mga bagay na asos mga minor things, you make it major. What's wrong with making, what's wrong with this? The minor things becomes major.